Sarap magpuri sa Panginoon, no? Amen? Handa na ba tayo? Amen. Dapat ganito pa tayo handang-handa. Pero dahil sa sobrang init, no? Ay talagang parang aircon natin hindi kaya, no? Pero purihin ng Panginoon sa umaga ito dahil nandito tayo para magpuri at makinig ng magandang balita. Amen? Para busy pa. Yan, sige pa po mo natin yung bawat isa. Yung nasa taas, meron pa sa baba na upuan ko. Dito sa taas, mainit. Dito sa baba, meron pa. Yung nasa dulo, pwede pumunta sa harapan. Sina, no? Yan, handa na ba tayo? Amen. Puri ng Panginoon sa umagang ito na ako po yung gagamitin para maghayag ng mabuting balita sa umagang ito. Andun yung kapangyarihan ng Panginoon na patuloy nating mararanasan sa umagang ito. Amen po ba? Amen. Ang pag-usapan po natin ngayon ay about freedom. Palaya naman tayo. Amen. Okay na? Sige, tayo po ay magpapasa ng salita ng Panginoon. At tumayo po tayo. Mother Manny, meron ba tayong nakalagay dyan? Sa Episode chapter 4 verse 25 hanggang 32. Sige. Salitan po tayo. Habian, dahil dito itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Huwag kayong gumamit ng masamang salita, kundi iyong magpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makakapagdulot ng mabuti sa mga nakikinig. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot, galit, huwag na kayong manggulyaw, manlait at manakit ng damdamin ng kapwa. Magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng magpapatawad sa inyo ng Diyos natin. Sige, manalangin tayo. Amang manal, purihin ka, dakilain ka sa mga oras kong ito. Salamat sa iyong presensya na patuloy po namin naranasan sa umagang ito. Ang dalangin po namin, patuloy mo kaming samahan ng iyong banal na Espiritu. Maging mga salitang mahayag sa umagang ito, ay dalangin po namin na magtimo o magkaroon ng rema at kapangyarihan sa bawat isa sa amin, Panginoon. At maging ako man na magagamitin mo sa umagang ito, dalangin po, Panginoon, yung pagsama ng iyong banal na Espiritu ay patuloy ko pong maranasan. Masabi, may pahayag yung mabuting balita ayon lamang sa iyong kalooban. Salamat sa iyo, purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, tayo po yung mga kaupo na. Sabi ko kanina, handa na ba tayo? Amen. Ngayon, ang ating tema po ay freedom from the bondage of unforgiveness. Ngayon po ay pang last na linggo na po ang nakaraan na ang topic po natin sa whole month ay freedom for the bondage of unforgiveness. Ngayon na sa ating pagkatapos ay napapalaya na ba tayo? Sabi nga freedom, ibig sabihin nakagapos. Napapalaya na ba tayo? Napalaya na ba tayo sa hindi nagpapatawad?
Sabi nga ni Pastor Sayong nakarang linggo, second Sunday, pinatawad na kita pero ayaw kitang makita. Ibig sabihin, hindi totoo yung pagpapatawad. Kasi yung pagpapatawad po, kung magkagawa man ng kasalanan ng ating kapwa, ay sabi nga doon, dapat yung relasyon ay manumbalik. No? Kasi kung hindi nanunumbalik yung pag-ibig o yung pagpapatawad o dating relasyon, hindi totoo po yung pagpapatawad. No? Kaya sa ating umaga to, ang ating tatakilin po natin, dapat mapalaya po tayo sa gapos ng unforgiveness. No? Mapatawad. Kasi sabi nga doon, si Jesus Christ ay ibinigay ng Ama para sa lahat ng makasalanan ay mapatawad. No? Dapat tayo po ay mayroong puso na ganun. No? Sabi po dyan, sa tema ko po ay how to overcome unforgiveness. Paano mo mapagtagumpayan? Sabi dyan, paano tayo magpapatawad sa mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan? Paano nga ba? Unahin natin sa asawa. Di ba? Asawa. Kasi minsan, nilulubugan ng araw, hindi pa rin tayo marunong magpatawad sa mga asawa. Kasama nga sa pagtulog, pero hindi nagkikipuan. Di ba? Pero dahil asawa, dadaan yung oras, araw, patawad. At yung lambingan, nandun pa rin. No? Paano kaya kung sa kapatid sa laman? Paano tayo magpatawad? Minsan, di ba, pag nag-away-away yung magkakapatid, ang tagal magpatawad. No? At paano kung kapatid sa pananampalataya? Kasi dito ay kapatid sa pananampalataya po tayo, no? Dapat mas matibay, mas malakas, mas marunong tayo magpatawad dahil iisa na po yung ating sinasamba at iisa ating pinapanampatayanan. Paano tayo magkapagpatawad sa mga mananampalataya? Ngayon, tingnan natin yung katabi natin. Sa likod. Minsan kasi ganito po nangyayari, no? Ay sa bibig, pinatawad na. Pero sa puso, hindi pa. No? Ganyan ba yung tunay na pagpapatawad? O napagtagumpayan ba natin? Minsan, ganito. Kapag nabanggit yung pangalan ng kagalit mo o kagalit natin, minsan re-react tayo, di ba? Ganito yan. Kasi ganito yan. Diba? Ganun yung tao. Pulikas sa tao. Pero kung nandiyan pa tayo, kung nandiyan na po yung banal na espiritu sa buhay natin, dapat nga ibangon natin sila eh. No? Ganyan po yung tunay na patatawad. Si Jesus Christ nagpatawad po ay sobra-sobra. No? Sabi diyan, bilang nakapakinig na or nakaalam na ng salita ng Diyos, may ganito pang pag-iisip tayo or napalaya na tayo sa gapos na hindi nagpapatawad. Kasi po yung hindi nagpapatawad po, kapos pa rin tayo o alipin pa rin po tayo ng unforgiveness o hindi nagpapatawad. Dapat yung pagkaalipin na yan o pagkagapos na yan, yung pag-ugali natin ay mawala na po. No? Kasi yan po yung sabi ni Pablo sa mga taga-Episo, Church of Episo, dapat ganito na po kayo. Kung tayo magpapatawad, dapat taus-puso. Sabi ko kanina, bawa, sa magkaibigan, nagkasama ng loob, hindi nagkaintindihan, matagal na panahon. Pero pag nagkita, yung relasyon yung pa rin. Pero pag nakita, pero hindi pa rin 100% yung tiwala niya. So, ibig sabihin, mayroon pa rin. Gapos ka pa rin ng hindi magpatawad. Dapat yung dating relasyon ay balik. Yan ang tunay na pagpapatawad. O tayo na mga Kristiyano po. Kasi po yung pinag-usapan po dito, ang kausap po dito ng ni Pablo, sinulatan po ay mga Kristiyano. Church of Episo. Ngayon po, sa kasalukuyan, tayo po yung sinusulatan ni Pablo. Na dapat
ganito po tayo magpatawad isa't isa. Sabi nga yan sa verse 17, basahin ko lang po sa Episode chapter 17, ay verse 4. O tama. Chapter 4 verse 17. Basahin ko lang po Sabi po diyan, sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag kayong mamuhay tulad ng hindi sumasampalataya o walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Sabi ni Gisli Pablo doon, huwag na kayong mamuhay ng walang pananampalataya. No? Dahil nakapakinig na po tayo ng salita ng Panginoon, dapat namuhay na tayo ayon sa salita ng Panginoon. Ngayon, isipin natin, sino po ba yung kagalit sa akin? O sino ba yung hindi ko pa napapatawad? Oh. Kasi po, sabi nga doon, tinik yan sa ating lalamunan o tinik sa ating puso kapag hindi tayo marunong magpatawad. Hindi tayo mapalaya po, Sabi nga doon, hindi ka makapaghandog sa dambana ng Diyos kung mayroon ka pa rin kagalit. Sabi daw, pumunta ka, hingi ka ng tawad, kapag pinatawad ka, punta ka ng dambana at mag-alay ka ng alay panalangin, ano naman yung alay natin. Kaya sa oras pong ito, ay sa loob ng isang buwan, alam ko, napalaya na po tayo sa gapos ng hindi nagpapatawad. Kapag nakita mo yung kaibigan mo, nakangiti pa rin tayo, di ba? Dapat wala na. Kasi alam ko, pag nakita mo yung kaibigan mo na may galit ka, hindi talaga, alam ko, yung parang, mayroon pa rin. May tinik pa rin. Sabi nga doon, hadlang yan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi ka makausad sa paglilingkod sa Panginoon dahil mayroon ka pa rin galit. Kapag nakita mo si kapatid, mayroon ka pa rin. Na kahit pa paano, mayroon pa rin. Natitira. Dapat isuko ko na natin yan. Nakangiti ka, pero sa laman ng puso natin, hindi nakangiti. Kasi mayroon pa rin nahadlang, mayroon pa rin galit. Dapat isuko na natin sa Panginoon yan Yung Panginoon nga, pinalay niya ang buhay para sa kapatawad sa atin. Kaya sabi ko kanina nga, pag nabanggit yung pangalan ng kagalit mo o mayroon kang sama ng loob sa Kanya, re-react ka na. Re-react na tayo. Oo nga, totoo yan. Ang sama-sama ng loob, sama-sama ugali niya. Ibig sabihin, hindi pa totally yung pagpapatawad na. Nandoon pa rin yung gapos ng hindi nagpapatawad. Sa umagang ito, idalangin natin sa Panginoon na mawala na po yan. Kasi kasalanan po yan. Hindi tayo marunong magpatawad. Sabi diyan, sa unang puntas, kung paano tayo magpapatawad sa mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan. Number 1, sa pamamagitan ng pag-iwas sa panganak ng dyablo. Kasi ang dyablo, sabi nga doon, kung meron pa tayong puso na hindi marunong magpatawad, may interpoint pa tayo. Sabi ko kanina, pag nakita mo yung kaibigan mo na kagalit mo o kasamaan ng loob mo, lalabas pa rin. Lalabas pa rin yung galit natin. Hindi mo na ipakita sa emosyon, pero sa puso natin, mayroon pa rin. May interpoint pa rin yung dyablo na magalit ka. Magalit tayo. Sabi dyan sa verse, dahil dito itakwil natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsisabi ang totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng isang katawan. 26. Kung mga galit man kayo, iwasan ninyo kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lubugan ng araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Sabi doon, huwag nang lubugan ng araw kung galit pa rin tayo. Dapat, sino ba yung nagpatuto dito na yung prayer meeting? Sabi doon, di niya alam, yung kaibigan niya, nakagawa ng kasalanan. Sabi, patawarin mo ako, nakagawa ko sa iyo ng kasalanan.
Pero yung nagawa ng kasalanan, hindi niya alam na nagawa na siya ng kasalanan sa kanya. Yung kaibigan niya. Sabi, yan ang pinakamagandang puso. So, hindi ka nagtatanim ng galit. Hindi ka nagtatanim. Hindi tayo nagtatanim ng puot. So, dapat, sa ganung pag-uugali, dapat mapalaya na tayo. Kasi pwedeng gamitin ng diablo yung puot, galit na yan, para hindi tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ka pupunta ng simbahan kasi galit ka pa rin. Hindi ka pupunta ng gawain kasi may galit ka doon sa kapatid sa pananampalataya. Minsan pupunta tayo, pero parang makitang tao na lang. Kasi bakit? Para kay Lord naman ang pupunta ko, hindi naman sa Kanya. Pero pag nakita mo yung kagalit natin, hindi na tayo makapokus sa Word. Nakapokus tayo doon sa galit pa rin. Kasi bakit? Meron pa rin. Ano, sabi diyan, huwag nang magsinungaling magsinungaling sa halip, magsabi ng totoo. No? Huwag na magtanim ng galit. Huwag na magsinungaling sa halip, magsabi ng totoo. Sabi sa verse 25. No? Mahirap ba na magsabi tayo ng totoo sa mga kapatid natin sa pananampalataya? Mahirap ba na pag tayo magsinungaling, ano? Kasi pag sinungaling po ay, sabi nga doon, sa Awit 21 verse 7 yata yun. Dagat-dagatan apoy ang pupuntahan sa lahat ng sinungaling, lahat ng may galit, sa dagat-dagatan apoy ang pupuntahan. Sayang! Sayang yung pagpunta natin ng Sunday, prayer meeting, at Bible study kung hindi pa rin tayo marunong magpatawad sa isa't isa. Kapag nakapagpatawad ka sa isa't isa, di ba parang, uy, ang gaan na nagpakiramdam ko. Di ba parang kang nabunutan ng tinig? Kasi bakit? Wala na yung galit, wala na yung puot sa kapatid natin. Parang sasabihin mo, ay, salamat Lord, nakahinga ako ng maluwag dahil nawala na yung galit mo sa kanya. Iyan ang tunay na napalaya tayo sa gapos ng hindi nagpapatawad. Sabi diyan, huwag na magtanim ng galit. Ito po yung sinasabi mo kanina. Pinatawad mo na, sinabihin mo na, okay, pinatawad na kita. Pero sabi pa sa sanin nakaraan, pinatawad kita pero ayaw ko na kitang makita. Hindi ko ganun. Pero meron naman na pinatawad na kita, pero pag nakikita mo, mayroon ka parang kurot sa puso mo. Pag nagkurot, meron dito na. Di ba? Hindi tayo makalimot. Dapat po, wala na. Huwag na tayo magtanim ng galit. No? Sabi diyan, huwag na kayong gumamit ng masamang 25 dahil dito itakunan natin ang pagsisinungaling at huwag kayong magsabi ng totoo sa isa sapagkat tayo ay bahagi ng katawan. Kung ang maggalit man kayo, iwasan ninyong lubugan. Magkasala. Huwag ninyong hayaang lubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng diablo. Isa po yan na nabubuksan pa rin yung interpoint. Nagalit pa rin tayo. Hindi po yan tunay na pagpapatawad. No? Kasi kung tunay ang pagpapatawad po natin, hindi pa tayo magsisinungaling sa isa't isa. Magsasabi tayo ng totoo. No? Unahin natin yung sa labas. Sabi nga niya, paano tayo mag-iilaw sa nakapaligid sa atin kung mayroon pa tayong gano'n. Sa loob ng simbahan, paano tayo mag-iilaw sa loob ng simbahan na minsan nakagamit natin yung kapwa para siraan. Huwag kang magtiwala dyan.
Kasi ganito yan. Diba? Kasi may galit ka. Kesa. So kung wala kang galit, pupurihin mo siya. Ang bait-bait yan. No? Pero dahil may galit tayo, maninira tayo. At gagamitin mo pa yung isa para magalit sa isa. Dapat po, mapalaya na po tayo sa gapos ng galit. Amen po ba? Amen. Kasi yan po yung interpoint ng Diablo para manghina tayo sa pananampalataya at maghina yung kapwa natin mananampalataya para maglingkod sa Panginoon. Sabihin ng isa, di na ako pupunta dyan, lagi na lang ako nakikita. Lagi lang may galit sa akin. Di ako pupunta ng simbahan. Dapat po mapalaya na po tayo sa ganung gapos bilang mananampalataya ni Kristo. Mas maganda kapag nandito tayo, lagi tayo nakangiti. Di ba? Sarap-sarap na sama-sama tayong lagi tayo nakangiti. At yung pamilya natin, pag nakikita, laging nakangiti. Yung mga problema hindi na pinag-uusapan, puro kasiyahan na pinag-uusapan. Pag nakikita, Word of God ang pinag-uusapan, hindi na yung si kapatid ang pinag-uusapan. Di ba? Kasi pinag-uusapan natin yung kapatid, galit pa rin tayo. At dapat, kung pinag-usapan yung kapatid, paano natin maiahawang si kapatid sa ganyang kalagayan? Dapat ganun po tayo. Sabi nga doon, magmahalan tayo. Sabi yan, sa letter, huwag na magtanim ng galit. Sabi sa Hebreo, basahin po natin sa Hebreo. Mayroon po yan, Ate Ray. Sabi niya, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamuhay ng ganito. No? Dahil sa galit. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y mapapasama ang iba. Yun po yung payo ni Pablo sa bawat isa sa atin. Kasi bakit? Sabi nga, hindi natin daw makikita yung Panginoon. No? At sabi diyan, pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. O, kasi sabi ko kanina, kapag lagi natin nakikita o meron pa tayong kagalit sa kapwa, anong gagawin yan? Aalis simbahan po yan. Pag umalis simbahan yan, paano na? Kung hindi siya magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, saan ang punta? Impyerno, siyempre hindi nagpatuloy, nag-backslide. Tapos, kung tayo naman yung dahilan ng pagtalikod ng kapatid natin sa pananampalataya, di ba yung consequence? Sabi diyan, huwag kayo magtanim ng sama ng loob dahil dito'y mapapasama ang iba. Napakalinaw. Dahil sa atin, napapasama yung kapwa natin mananampalataya dahil lang sa tanim ng galit natin sa Kanya. Upuot sa Kanya. Paano na kung lumalis at hindi nagpatuloy sa paglilingkod? Kaya iwasan po natin kitang mananampalataya po ni Kristo. Dapat, kung meron man tayo nakita sa kapwa natin na kahinaan o kakulangan, kung tayo yung malakas, sabi nga doon, tayo yung aakay para lumakas yung kapwa natin. Hindi tayo yung parang ganito, nasa bangin na po siya, nahuhulog na po, sinipa pa natin. Hindi na nahulog sa bangin, di ba? Ikaw nakakaunawa, ikaw tayong malakas, at si kapatid na mahina, tapos dahil galit tayo sa kanya, sisipain pa natin, alis ka na dito. No? Dapat hindi po ganun yung ating pag-iisip bilang mananampalataya ni Kristo. Kung nakita po natin si kapatid nahuhulog sa pagkakasala, huwag natin pong siyangaan. Huwag na po nating dagdagan. Pagkos iahon po natin doon sa bagay na yun para manumbalik sa Panginoon.
Eh sabi nga doon, kung tayo pa yung dahilan at tumalikod yung kapatid natin sa pananampalataya, ikaw yung dahilan. Hindi tayo dadami. Amen po ba? Kahit mainit, marami tayo. Amen? Amen, di ba? Kasi bakit? Nagmamahalan tayo. Nagkakaintindihan. Nagsusuportahan. No? Kaya yun po yung mga taga-divine. Amen? Kung mayroon man tayong sama ng loob, huwag natin palubugan ng araw. Patawarin natin sila. Mayroon naman chat. Sister, may tawad na kita. No? Balikan natin yung dating relasyon natin. No? Huwag na tayong magsiraan. Huwag na tayong tawag ito. Maggawa ng kwento-kwento. No? Kasi po yung pag tinignan mo po, parang realidad na po sa atin na nangyayari. Pag binasa po yung episode na yan, chapter 17 hanggang 32, pag inintindi mo po yan, lahat, kasi yung 17 hanggang 19, ay, sinasabihan ni Pablo yung mga taga-episo. At sabi doon sa 20, mag-iba na kayo pag-iisip, hindi yung aral ang natutunan nyo kay Jesus. Yung aral na to, ito na yon 25. Ito yung aral na natutunan natin kay Jesus Christ. No? Sabi mo nga, kung lahat ng Kristiyano ipinamuhay yung episode na yan, chapter 4, verse 25 hanggang sa baba, wala na pong ingitan, wala nang awayan. Lahat ng mga Kristiyano masaya sa loob ng simbahan. No? Habang pinag-aaralan ko siya, sabi ko, kung ito pala talaga yung kaisipan ng isang Kristiyano, wala nang galit, wala nang puot, at hindi pinapasok yung diablo. Wala nang kagatan. Wala nang inggitan. No? Sabi nga, takwilan natin yung pagsisinungaling. At hindi po tayo magiging living testimony sa labas. Ito po yung ito po, sampol, no? Si kapatid na ating pananampalataya at dahil galit ka sa kanya. Ngayon, ikwento mo doon sa hindi mananampalataya. Alam mo, sister, alam mo, mare, yung kasister namin doon, ganito ugali. Katingin mo ba, yung kaibigan na ba natin na yan, madadala mo ba simbahan? Hindi natin madadala. Kasi bakit? Ikininto mo na yung mga pangyayari sa loob ng simbahan. Hindi natin madadala. Kasi bakit? Alam niya na yung kalakaran sa loob ng simbahan. Ay, ganito pala yun. Parang hindi rin mananampataya. Parang hindi naman nakita ko yung pag-ibig doon sa loob ng simbahan yun. Kasi nakwento mo na yung yung kapatid natin sa pananampataya. Sabihin ng kapatid natin, kaibigan natin, di na ako pupunta sa simbahan na yan. Kasi mamaya, siraan din ako. Siraan din ako. No? Dapat, huwag na nating bigyan ng pagkakataon ang diablo sa buhay natin, buhay ng iba. Bagkos, putulin na po natin. Sabi nga doon, mapalaya na po tayo. Kung tayo po ay ginagamit ng diablo para mangwasak, manira, tanim ng puot, ipagpili natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako na mapalaya sa gapos ng ganito. Kung tayo po yung dahilan na wala si kapatid, mag-pray po tayo. No? Kasi unti-unti po na mawawala po yung mga kapatid natin sa pananampalataya. No? Yung marami tayo, tapos makita mo, saan si kapatid? Wala na. Kasi bakit? Dahil lang sa Dahil lang dito. Dahil nagtanim ka ng galit, nagtanim ka ng puot, nagsinungaling ka, mawawala si kapatid. No? Kaya, bilang mga kapatid sa pananampalataya, kung mayroon pa po tayong ganyang pag-uugali,
na mapasama yung si kapatid. Kung hindi natin kaya, hingi po tayo ng gabay sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako. Kapag nakikita ko si kapatid na yan, dapat hindi galit o puot ang makita ko sa kanya, kung hindi pag-ibig. No? Bigyan naman tayo ng habi na doon sa Santiago. Ang Panginoon hindi madamot at hindi nanunuman. Kapag humingin na sa kanya ng katalinuhan, bibigyan po tayo. Bibigyan tayo ng gabay sa Panginoon, bibigyan tayo. Kasi karamihan po, o hindi naman karamihan, sa loob ng simbahan, mayroon pa rin pong pag-uugali na po na gano'n. Kaya po, napakaganda po ng ating tema. Freedom for unforgiveness. Napakaganda po na mapalaya yung bawat isa sa gapos ng hindi nagpapatawad. Kung mayroon pa tayo dyan, alisin na po natin. Amen? Paglabas natin o pag-pray natin, Lord, tulungan mo ako na mapalaya po ako sa gapos ng ganito. O pag sa gapos ng pagsisinungaling, tulungan mo ako, Panginoon, na mapalaya po ako dito. Kasi ayaw po ng Panginoon na gano'n. Yun yung sabi ko, inuulit ko. Kapag nakita mo si kapatid, kahit nakipagkamay ka, pero dahil may guilt ka pa sa puso natin, parang pakitang tao lang yung pagkamay natin sa tao. Wala yung pag-ibig. Wala yung tunay na pagpapatawad. No? Amen po ba? Amen. Sana pag-pray natin po na mawala yung gapos, mapalaya tayo sa gapos ng hindi nagpapatawad. Yung puot, galit, pagsisinungaling, ano pa yung sinabi dyan, alisin na natin. Amen? Kasi ilang linggo na tinakil po yung unforgiveness. Yung unang linggo, iba yung credit si Pastor Josue, Pastor Sane, Pastor Mike, at sa akin. Dapat sa akin, mapalaya na po tayo. Kasi ito po, pag binasa natin, kahit walang po magturo, kapag hiningi natin sa banal na Espiritu yung salita na ito na maintindihan natin, mapapalaya na po tayo. Amen po ba? Oh, sa mag-asawa, mas awayin mo yung asawa mo, mahalin na lang natin. Si kapatid, sa laman. Oh, bisa may ganun po ano, taon-taon na po yung nakakalipas, hindi pa rin nagkikibuan. No? At kapatid sa panampalataya, taon-taon na nakalipas, hindi pa rin tayo makabukon doon sa galit. Pag nakikita yung kapatid, magalit pa rin tayo. Yung pagkamay nga lang eh. Pagkamay mo, pero wala pa rin sa taos puso. Dapat po, mapalaya po tayo dyan. Sabi dyan, huwag nang gumamit ng masamang salita. Sabi sa 29. Basahin ko natin sa 29. Huwag kayong gumamit ng masamang salita, kundi iyong magpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makadulot ng mabuti sa mga nakikinig. No? Huwag kayong gumamit ng masamang salita, kundi iyong magpapalakas at angkop sa pagkakataon upang magdulot ng mabuti sa mga nakikinig. Eh kung hindi maganda, sige ito, siniraan ko si ganito. Makakadulot ba ng maganda? Hindi, di ba? Para si Brother Max, ang pulo po ako. Binalitaan ko siya ng hindi maganda. Makakadulot po ba sa kanya ng hindi maganda? Ng maganda? Hindi, di ba? Dapat, lahat ng sasabihin natin, ikakaganda ng kapwa. Kung siya man nakagawa sa atin ng hindi maganda, yung ibabalik natin sa kanya, maganda pa rin. Para hindi po tayo magdulot sa kapwa. Yun nga, sabi ko kanina, sample kanina. Yung ka-churchmate natin, dahil galit tayo,
binalita mo doon sa hindi mananampalataya, sisimba pa ba yun? Maaakay ba natin sa simbahan? Hindi na. Kasi bakit? Hindi siya kanya nagdudulot ng maganda yung binabalita natin. Kaya yung bawa, huwag natin siraan yung kapwa natin, bagkos mahalin natin. Nakita natin na nahuhulog, akayin natin. Huwag natin sipain. No? Basta pag sinipa natin yan, aalis simbahan yan, sabi sa Hebreo, kaya nabutan natin sa Panginoon, kanyang kaluluwa. Pag ganon, may consequence. No? Kaya ngayon, patawad po tayo. Meron ba tayong kagalit pa? Meron pa ba? Wala na? Amen? Purihin ng Panginoon. Kasi may kagalit kaya, hindi talaga tayo. Sino ba nagturo no na nung prayer meeting? Hindi tayo makausad, mga Padre GB. Yung unang lingwa, no? Sa Mateo Marcos na yun? O, Mark 18. Kasi kung galit kasakap po natin, hindi talaga makausad yung pananampalataya natin, yung paglilingkod sa Panginoon. Hindi talaga makausad. Kasi bakit? May hadlang sa paglilingkod sa Panginoon natin. So, sa gawain, prayer meeting, nandun siya. Andito na naman po. Di ba? Hindi nakuha atin niya sa divine kasi pag nandyan siya, hindi nakuha atin. Kapag wala siya, atin ako. Kasi bakit? Sino lugi? Di ba? Dapat wala na po yun. Hingi natin ng tawad sa Panginoon. Kung kaya natin lumapit kay kapatid, brother, sister, sorry na po kung nakagawa po ako ng kasalanan sa iyo. Nawa yung paghingi ko ng sorry sa iyo, taos puso akong humingi ng sorry sa iyo. Sana yung ating unang relasyon natin, unang pagsasama natin, maibalik. Kasi pag hindi po naibalik yung unang mong closeness ba, ibig sabihin, hindi pa rin tunay yung pagpapatawad natin. Ibig sabihin, may kunti pa. Kaya ayaw ng Panginoon ng kunti. Dapat buo. No? Pag nakita mo sa kapatid, iiwas ka. Dito na ako dadaan. Parang ganun ba? Di ba? Parang may utang. Lumalamo daw yung mata. No? Kaya, dapat po, mapalaya po tayo doon sa gapos ng hindi nagpapatawad. Number 2, dalawa lang po ito. Sabi ang paano tayo magpapatawad sa mga taong bahagawa sa atin ng kasalanan sa pamagitan ng pagsunod sa kalooban ng banal na Espiritu. No? Sa pamagitan ng pagsunod sa kalooban ng banal na Espiritu. Kasi po, yung udyok ng Espiritu, sabi patawarin mo na sila, pero hindi pa rin nagpapatawad, wala pa rin. No? Ano ba? Ano ba yung bunga ng banal na Espiritu, no? Sabi diyan, basahin po natin. Meron mo ito, Ate Rai. Sabi diyan, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat ang siya ang tatak ng Diyos sa inyo ang kanibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang panahon. Inulit po yan doon sa Ephesians chapter 2 verse 19 yata, parang ganon. Yung Espiritu po dyan, yung tatak, pag pupunta ko to sa langit, parang ganyan eh. Di ba dati, nag-bar pa ako dati, nag-bouncer pa ako sa bar. Kapag walang VIP, hindi ka pwedeng pumasok sa VIP. Doon ka lang sa crowded. Ngayon, yung tatak ng Espiritu, ito po yung katibayan na papasok tayo sa langit. Na tayo po ay tinubos ng banal na Espiritu. No? Kaya kung iyon po ay nabighati, hindi makakilos yung banal na Espiritu sa buhay natin, ibig sabihin, hindi tayo mapalaya. Basahin po natin sa Matthew 1. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot, galit, huwag na kayong mambulyaw, manlait,
manakit ng damdamin ng kapwa. Napakilinaw po, ano? O, sa amin mga amo. Sino ba dito yung mga amo? Asang kamay? Yung mga may binegosyo. Si Father Raymond, mayroon siyang yan. Tulad sa amin. Paano tayo magiging ilaw doon sa mga tauhan natin kung nambubulyaw pa rin tayo? Kasi wala naman pong perfecto na tauhan, di ba? May kahinaan din sila. May kakulangan sila. Hindi nila, kaya nating isip, kaya ng isip natin bilang amo, pero sila, hindi nila maabot ng isip. Nagkamali, binulyawan mo. At sinabihan mo pa ng masakit na pananalita. Makakilos ba yung banal na espiritu sa buhay natin? O nakikita ba yung banal na espiritu sa buhay natin? Hindi. Kasi bakit? Nagawa natin. Sabi, huwag na kayong mambulyaw, manlait at manakit ang damdamin ng apo. Sa tingin natin, yung banal na espiritu ba, kumikilos ba sa buhay natin? Kung ganun yung pag-uugali natin, hindi, di ba? Pwede naman natin sabihan yung kawan natin, susunod, mag-ingat po tayo. Kasi yung materyales, mahal. Di ba? At kung nakagawa man ng hindi maganda, yung pagsalita ba, hindi isa tama. Kasi na po tayo po yung mga Kristiyano. No? Bawa si Father Raymond, nabuhos yung isang, ano ba yun? Ano ba yan? Patong kayo, parang gano'n. Makita ba sa atin, sa kanya, yung banal na espiritu? Hindi, di ba? At maakay ba natin yung hindi mananampataya papunta sa simbahan? Hindi po. Kasi doon pa lang, nakita niya na yung pag-uugali ng isang Kristiyano. Amen po ba? No? Kaya sa ating mga amo, huwag na po tayong ando na talaga, siyempre bilang amo, at siyempre business natin kung sa ating kumita. Siyempre, kapag nagkamali, lalo na pag late yung tauhan mo, siranas na ranas mo po yan. Alas 8 na, tulog pa. Di ba? Siyempre, magagalit ka talaga. Pero dapat, sabi nga doon, kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. Sabi doon sa 26. Diba? Kasi para yung banal na espiritu, andyan sa atin. Amen po ba? Ngayon, paalala po sa atin ng banal na espiritu po na huwag nating bigyan ng pagkakataon yung diablo. Kasi isa po yan sa interpoint. Katahanan. Bawa yung anak natin hindi nasunod ng tama. Parang nangyayari. Yan yung sinabi mo, nangyayari sa pamilya natin. Hindi nasunod. Sabihin natin, ang bububu mo talaga. Gawain ba natin yan bilang mga Kristiyano? Hindi, di ba? Nakikita ba sa atin yung banal na espiritu? Hindi, di ba? Sabi nga doon sa Galatia, di ba? Yung bunga ng banal na espiritu. Pag-ibig. Yung una, pag-ibig. Kagalakan. Siyahan. At siyam, di ba? Siyam yun. Yung bunga ng banal na espiritu. Namuuna doon, pag-ibig. May sabi dyan, huwag na tayong mangbulyaw. Amen? Kaya sa akin, may hawak po ako ng 4 na tao, yata 4. Kahit sabihin ko na parang talagang papalubugan ko muna ng araw yan. Sabi ko, Sabado, mag-uusap tayo.
Pero pagdating ng Sabado, wala na. Hindi na yung galit mo ba? Wala na. Kapag binigyan ka man ng kape, nawawala. Di ba? Yung unang pagbawa, sample po. O yung tao po apat. May isa dyan na magiging pasaway. Yung isa, okay na. Susunod naman yan, yung isa naman. Kaya mahirap po mag-handle ng tao. Kaya bilang isang Kristiyano, kung nagtuturo ng salita ng Panginoon, para maakay ko po sila, kahit sabihin talagang parang magsasabi ka ng hindi na maganda, napipigilan. Ngayon, sabi ko sa kanila, kakausapin ko, si ganito. Pero pagdating ng Sabado, pag papasildo na ako, wala na. Wala na yung ganong sitwasyon. No, eh kung nakapagsabi po ako ng hindi maganda sa kanya, matutuwa ba sa akin siya? Makakasabihin niyan, si Kuya, Kristiyano, pero hindi ko makita na Kristiyano siya. Hindi nasaktan natin yung damdamin ng banal na Espiritu. Sabi nga doon, pag-ibig ang dulot ng banal na Espiritu. No? Sabi diyan, sa letter A ko, dapat wala na sa atin ang pagkapuot. Napuputo ba tayo sa kapwa natin? Dapat wala na po. Kasi hindi yan po yung bunga ng Espiritu. Yung pagkapuot. Galit. Sabi nga doon kanina, pagbulyaw. Wala na po. Yung panlalait. Wala na po sa atin. Para makakilos ang banal na Espiritu sa buhay natin. Kaya ang Espiritu po ay kapag hindi natin po sinusunod yung banal na Espiritu, sabi diyan, manibuguhin po siya. Hindi po siya makakilos sa atin. Tapos, kapag sinasabi sa atin, parang si Michael B. Doon sa Joy ba yun? May sibo. Sabi sa kanya, konsensya. Eh, ang banal na Espiritu, nasabi rin sa atin, huwag mo nang gawin yan, huwag mo nang sabihin yan. Dahil nakakasakit yan. Huwag mo nang natawag ito, huwag ka nang dumaan dyan. Kasi mapapasama ka. Pag di mo sinunod, ibig sabihin, totoo talaga. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu, nagsasabi ng totoo sa atin. Hindi makakilos kung mayroon pa tayong ganyan, pagkapuot sa kapwa. Lalo na po sa mananampataya, tulad sa atin po. Na may puot pa tayo sa isa't isa. Dapat wala na po yan. Sabi yan, maging mabait at mapagpatawad sa isa bilang tanda ni Kristo. Pag binasa mo sa 32, basahin po natin. Meron ba tiray? Sa halip, maging mabait kayo at maunawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Dapat meron po yung ating pag-iisip, ating damdamin bilang isang mga Kristiyano. Hindi tayo po nagtatanim ng galit, puot, hinanakit sa kapwa. Kasi para yung ating paglilingkod sa Panginoon tuloy-tuloy. Subukan nyo po. Kapag mayroon ka nagawa na hindi maganda, o simbahan na lang. Di ba mayroon tayong tawag ito? Hiya. Nahiya tayo. Kasi bakit? Hindi makakilos ng banal na Espiritu. Di ba? Kasi bakit nahiya tayo? Pero kung nagmamahalan po tayo, nakagawa tayo ng hindi maganda sa kapwa natin, bawa dito, sa iglesia, ba nahiya tayo? Minsan uupo tayo doon sa malayo na hindi tayo makita. Minsan nga, di na tayo magsimba. Kasi bakit? Yung konsensya. Pero kung magparunong tayo magpatawad sa isa, o habi nga doon, huwag natin palubugan ng araw. I-text mo na Chat mo na. Brother, sister, sorry.
nakagawa ko sa iyo ng kasalanan. Akong ba? Mahirap po ba? Mahirap kasi nagawa ka lang hindi maganda. Pero kung nandyan yung banal na espiritu sa iyo, madali magpatawad. Madali na mawala yung puot, hinanakit, ano pa man yan, nagalit yan kasi bunga po yun ang galit eh. Puot, hinanakit, pagsabi ng hindi maganda, pagsisinungalin, dala po yan ng galit, pagkapuot sa kapwa natin. Isa lang po yan eh. Okay, kung marunong po tayo magpatawad, wala na yung hinanakit, wala na po lahat yan, napalaya na po tayo. Di masaya tayo, di ba? Amen po ba? Walang aalis, walang nasaktan. Or parehas tayo lumalago sa Panginoon. Ito po yung pinaka-importante. Na lahat ng taga-divine, sama-samang lalago, sama-samang naglilingkod. Sabihin natin, tara, alis tayo. Magkuhan tayo, maghayo tayo. Nagsasama. Kasi bakit? Wala sa loob. Nagmamahalan. Nagsusuportahan. Papunta tayo kay ganito. Bisitahin natin. Sama-sama pupunta. Kasi bakit? Andoon yung pagmamahal sa bawat isa. Bilang pagkatapos po ng buwan na to o ng sermon na to, kung mayroon po tayong galit sa ating kapwa, alisin na po natin. Balikan ko po yung konklusyon ko po dyan ay sa Hebreo chapter 12 verse 45. Sabi ninyong magkasundo ang lahat. Tama po ba? Mahirap po ba na magkasundo ang lahat? Hindi lang po dito sa maging malampataya po. Sa lahat. No? Sikapin ninyong magkasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Tama, di ba? Kung wala yung banal na espiritu at hindi tayo namumuhay ayon sa banal na espiritu o bilang pagkakristyano o bilang pagkatawag sa atin ng Diyos, hindi natin po makikita ang Diyos. Kasi bakit? Babalik pa rin tayo sa Ephesians chapter 17. Namumuhay pa rin tayo doon sa hindi pagkakilala sa Panginoon. Sabi nga, mag-iba na kayo ng pag-iisip, sabi ni Pablo. Hindi na ganyan yung pag-iisip ng mga Kristiyano. Dapat ganito na yung pag-iisip. O sabi sa 20, ito yung natutunan nyo sa aral ni Kristo. Ano ba yung natutunan natin sa aral ni Kristo? No? Kung ipinamumuhay natin yung aral ni Kristo, wala na yung pagkapuot. Wala na yung galit. Wala na yung pagtatanim ng galit. Wala na po. Kung ipinamumuhay po natin yung aral ni Kristo. Oh? Sa 15. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Yung po. Dapat yung pag-ibig natin sa kapwa, hindi nagbabago. Kapwa natin o pamilya man natin yan, kapatid sa laman, kamag-anak man yan, dapat yung pag-ibig po natin hindi nagbabago. Dapat makita po yung bilang isang Kristiyano po tayo sa pamilya po natin, sa komunidad, at higit po dito sa loob ng simbahan. Sabi dyan, huwag kayong magtanim ng sama ng loob dahil dito mapapasama ang iba. Kung mahal po natin yung kapwa natin malampataya, may isip pa ba tayong siraan siya? Magtatanim pa ba tayo ng galit sa kanya? Wala na po. No? Sa mga tao po natin, bawa kami bilang may negosyo, nakagawa ng hindi maganda, magtatanim pa ba tayo sa kanya ng galit? Hindi na po. O totoo na, siyempre, sabi ko kanina, medyo pag nakagawa, hindi maganda, siyempre, nandoon pa rin yung parang, pero dapat, hindi ka na magbigkas ng salita na masasakit. Kasi umpisa na po yan ang interpoint ng Diablo. Binigyan mo na yung Diablo na pagkakataon para pasukin ang isip mo at puso mo at lalabas ka ng hindi magandang pananalita.
manlalait ka na sa Kanya, manunumbat ka na sa Kanya. Tama po ba? Kasi bakit galit ka pa rin? Galit tayo sa Kanya. Dito sa atin, bilang sa mga Kristiyano, oo, tama. Pag sabi nga doon, pag lagi tayo nagsama-sama, at wala na tayong ibang pagpintuhan, yun na yun. Mabubuwag-buwag ng konti yung pag-iibigan natin. Kasi wala na ibang pagpintuhan. Pero kung nandyan yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, nandyan yung banal na Espiritu sa buhay natin, nandyan yung pag-ibig natin sa kapwa. At huwag po nating hayaan yung kapwa nating manampalataya hindi magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? At huwag po tayong maging dahilan para yung mananampataya, yung mga baguhan, lumayo sa Panginoon. Amen? O huwag tayong maging dahilan para sila umalis. No? Kasi kawawa po sila. Kapag hindi po sila magpatuloy sa paglilingkod, mahuhulog sa impyerno. Sabi nga doon, ang pag-ibig ng Panginoon hindi tulad saan? Sa sandaan na may alagang tupa. Iniwan yung isa, yung 99, iniwan yung 99, hinanap yung isa. Dahil lang sa pag-ibig ng Panginoon sa isa. Natutuwa ba tayo na yung isa ay mag-backslide o umalis sa simbahan? Nakakatuwa mo yun. Siguro, kung may galit ka sa kanya, matutuwa. Buti nga sa kanya, umalis. Kasi galit ka. Pero kung tunay yung pag-ibig natin sa isa't isa, hahanapin natin sila. Pupuntahan natin sila. Titiks natin sila, brother, sister, wala ka ng linggo. Alam mo, namimiss kita. Di ba? Kasi nakakatuwa po sa atin bilang mananampataya, yung katabi mo, lalaki mong katabi, kapag wala siya, di ba nakakalungkot? Diba? Dapat, huwag natin po, mawala na po sa atin, maputol na yung gapos na hindi nagpapatawad. Dapat palitan po yan ng pag-ibig ni Kristo na nandyan sa buhay natin. No? Hindi po mahirap magmahal kung totoo yung ating paglilingkod sa Panginoon. Kung hindi man yan kaibig-ibig, ibigin natin. Kung ginagawan ka man ng hindi maganda, mahalin natin. Kasi yun po yung utos ng Panginoon. Ibigin mo yung kapwa mo tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Hindi mo siya sisiraan, hindi ka magtatanim ng galit sa kanya kasi mahal mo siya. Hindi mo siya gagawa ng hindi maganda kasi mahal mo siya. Amen? No? Kaya alalahanin po natin na kami. Pag-ingatan ninyo, huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayo magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y mapapasama ang iba. Amen? Amen. Puri ng Panginoon. Nawa yung salita ng Panginoon ngayong month na to ng April. Tumalim sa ating puso, tumalim sa ating isip pa lang at puso, hindi lang nakatanim, pagkus may sagawa po natin. No? Na maging mabait na po tayo sa kapwa. Kahit galit ka, gawan mo pa rin ang maganda, mahalin mo pa rin siya. Amen? Amen. Sige, palakpakan natin yung Panginoon. Wala nang galit, ha? Wala nang buot, ha? Magmahal na tayo, ha? Sabi ni Mother Raymond, I love you. No? Kasi pag nagsama-sama po talagang masarap magsama-sama. Amen. Nandiyan yung tawanan. Di ba, Darmak? Amen. Di ba? Pag nagsama-sama, talagang andoon yung kagalakan. Sige, tayo po'y tumayo. Dalangin po tayo.
Panginoon, salamat sa mga salita mong nahayag, Panginoon, sa mga oras pong ito. Salamat na kami po ay napalaya na sa gapos ng hindi nagpapatawad, Panginoon. Tulungan mo po kami, hallelujah, na mabura yung galit, puot, hinanakit, o anuman yung sitwasyon. Tulungan mo po kami. At buksan mo, Lord, ang aming kaisipan, ang aming puso, na maintindihan po namin na kami po ay dapat magmahalan bilang mga Kristiyano po, Panginoon. Salamat, hallelujah, sa salita mong ito, nagbigay sa aming paalala na dapat ganito pala bilang isang mga Kristiyano o tinawag mong Kristiyano, Panginoon, na mabago ang isip, mabago ang puso, Panginoon, na wala nang pagtatanim ng galit. Magkus, Lord, kung sino man nakapaggawa sa amin ng hindi maganda, kami po ay madali magpatawad, Panginoon, dahil sa iyong banal na Espiritu po, Panginoon. Lord, yun naman yung udyok ng banal na Espiritu, nawa mapakinggan po natin ang udyok ng banal na Espiritu para lumago, lumawak, lumaki ang aming pananampalataya po, Panginoon. Salamat, hallelujah, purihin ka, nakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos po ating gawain. Pero bago pa tayo magtapos, bigyan po natin ng malakas na palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Amang banal at dakil mga pansalahat sa umbang ito, Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong ginawa sa iyong kalagitnaan. Mula pa kayo ng umaga, sa umpisa, hanggang sa katapusan ng Diyos, ay patuloy po namin naranasan ang kaligayahan, ang kagalakan na nagmumula sa inyo. Salamat o Diyos sa natapos na isang buwan ng pagpapatawad o Diyos. Lord God, ang dalangin ko po sa umagang ito po ay hindi mawalan ng kabuluhan sa bawat mensahero mo na ginamit o Diyos, sa bawat isa na makapatiran o Diyos, bagay ako man, kung meron pa po kami mga isyo na hindi pa po kami nakapagpatawad, sa mahal po namin sa buhay, sa kamakapatiran po namin o Diyos, Panginoon, tulungan mo kami upang sa gayon, kayo po ay malayang makilos sa aming mga buhay, sapagkat ito po naging dahilan upang hindi po namin maranasan ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig sa aming mga buhay kung kami po ay hindi po magkapatawad o Diyos. Panginoon, maraming salamat at sa salita mong nahayag sa mga ito, Diyos, how to overcome the unforgiveness o Diyos, hallelujah, ay kailangan po na kami po ay maging tapat sa bawat isa, Panginoon. Kami po ay magkaroon po ng kapatawaran sa bawat isa. Especially, we are the body of Christ, O Lord, hallelujah. Sapagkat ito po nilalas mo, Diyos, ng bawat isa, na kami po ay magkaroon po ng isang layunin, isang hadikain, na kami po ay pagbuklodin mo sa pamamagitan ng pagmamahal na nagbumula sa iyo, Diyos. Sa Panginoon, maraming salamat sa salita mo, O Diyos ng hayag, sa umagang ito. Lord God, tulungan mo kami. Ito po ay may sa buhay po namin makita mismo sa pang-araw-araw po ng pamuhay, sa tulong at lakas na nagbumula sa iyo. Panginoon, sa mensahero na ginamit mo sa umagang ito kay Brother ninyong pagpalain po ang kanyang buhay, gamitin mo siyang mightily at patuloy mo siyang bigyan ng karunungan, knowledge and wisdom, how to interpret your Bible. Kaya mo, Lord, hallelujah, na sa kanyang pag-aaral ay siya po muna ang siyang matututo o Diyos, upang sa gayon, sa kanyang pangangaral at pagpapahayag po ng mabuting balita, ito po ay magkaroon po ng kapangyarihan sa bawat isa na tagapaginig o Diyos. Panginoon, pagpalang si Brother ninyo, kasama po ng kanyang sambahayan, Sir Charis, sa kanyang dalawang anak. Kaya mo, Lord, na sa kanyang paglilingkod o Diyos, wala po sila bang hangarin, kundi kayo po ang siyang mapapurihan, kayo po ang siyang madakila sa kanilang mga buhay. Gamitin mo sila bilang instrumento upang maihayag pa ay yung mabuting balita sa mga tao na nangailangan ng kaligtasan, especially sa ating tema ngayon, ang patungkol sa pagpatawad ng God. Hallelujah. At yun po sa bawat isa ng pamilya nandito sa umaga ito, na binigyan po ng pagkakataon na kami po ay makapagbalik loob sa inyo, makalapit at makapagpasalamat. Tunay nga po, Lord, na kayo pong muli
ang siyang nagtagumpay sa umagang ito, God, hallelujah. At sa pamagitan po ng mga salita, hallelujah, hindi ka patapos sa mga buhay. Kami po yung paulit-ulit na pinapalalahanan sa pamagitan po ng iyong mga salugad. Lord God, muli, maraming salamat po sa iyong ginawa sa iyong kalagitnaan. And this coming Sunday, bigyan mo kami, O Diyos, na mayroong pang panabig, kagalakan, na makinig po ng mabuting balita sapagkat sa pamagitan po ng mabuting balita, dito lang kami nagpalakas at doon kami tumitibay, tumatatag po sa inyong pananampalataya, God. Kaya, O Lord, sa umagang ito, binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, paasa na magpagsamba, kang sa pangalan ni Jesus, at magsabi ng Amen. God bless po. Tunay nga, napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Tunay nga, kung nasaan ang kanyang presensya ay nandun din ang katagumpayan. Hallelujah! Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. The Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty indeed. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word, of His word. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty indeed. In the name of Jesus, I can do anything by the power of His Spirit. You're the one who strengthens me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty indeed. Great and mighty indeed. Great and mighty indeed. Sige po, itaas po natin dalawang kamay po natin at ipin po ating mga mata para sa ating benediction po. Hallelujah! To Him who is able to keep you from falling and to present you before His glorious presence without fault, with great joy, and to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ, our Lord, before all our ages, now and forevermore. Amen. God bless you po.